Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni News PH. Dito naman ulit tayo magbibigyan ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Matindi itong mga revelasyon ni Senator Amy Marcos, no? 20 million. Ito, basahin po natin. Kinakailangan ngayon, sabihin mo kung saan yung source mo. Ito po ay mula sa PhilStar. Up to 20 million was reportedly offered to each congressional district that could deliver by next week the needed numbers of signature that support the charter change being pushed in the House of Representatives. Senator Amy Marcos said yesterday. O yan maliwanag po Sinabi po to ni Senator Amy Marcos, no, na 20 million reportedly offered to each congressional district. Ayan. Pag 20 million, pag naka 20,000 signatures ka. Okay, meron pa pong breakdown, no? Naka-breakdown po kung saan hindi po yan yung tinatanong natin noong nakaraan. Saan po manggagaling yung pondo na yan, no? Saan po kukunin pala? Ito po, breakdown po ni Senator Amy Marcos kung saan magmumula. Ito po ay mula sa DSWD, sa DOH at sa DOLE. Naka-breakdown po pag ikaw daw ay yung nakatoka sa distrito mo, napapirmahan mo, meron kang 5 million from DSWD, AIX, or Ayuda sa Kapos-Sakita program. 10 million from DOH MAIP program and 5 million from DOLE Tupad. So naka-breakdown po kung saan manggagaling. Kaya po pala, no? Kaya po pala mayroong 500 billion. Takantaka ako dito Doon po ako takantaka Bakit po sobrang laki ng budget na inalat ninyo sa ayuda samantalang nung may pandemya? Di ba? Noong may pandemya, 2 taon na may pandemya, mas malaki pa yung ayuda sa 2024. No? Kaysa sa budget ng Bayanihan 1 and 2. Sa Bayanihan 1 and 2, kasama po sa budget yung ayuda na 6 to 8,000, yung bakuna na 3 beses, yung mga PPEs, etc. etc. Nagtataka ako, saan gagamitin yung ayuda na yan? Ayan pala, nilinaw na ni Senator Amy Marcos. Diyan pala mapupunta yan. Biruin nyo yan, malinaw na po. Ito po yung mga binibigyan ng ayuda, DOLE Tupad. Alam nyo po nung meron pa po yan Kaya po tandang-tanda ko po yan dahil nung pandemic, marami po yung DOLE po. Bigi lang antok na. Nung panahon po ng DOLE, yung DOLE Tupad po, pinagmamalaki po nila yan na yung mga OFW na nawalan ng trabaho dahil pandemya, magdo-DOLE Tupad muna. Ito po, bakit may mga DOLE Tupad pa rin tayo? Yan po yung mga nawalan ng trabaho kaya nagtutupad balik na po yung mga trabaho. Meron pa pong mga DOLE Tupad, yung pala. Sari-sari po paggagamitan. Hindi po amin to Hindi po to galing sa inyong lingkod. Ito po ay galing mismo kay Senator Amy Marcos. Yang akusasyon na yan. No? So, expose ni Senator Amy. Meron, nakalimutan ko yung isang expose ni Senator Marcos na ayun nga, no? Yung sa in-expose niya yung pinsan niya na yan nga yung sa kanya galing yung sa kanila nga, no? Yung House of Representatives. Okay, anyways, punta po tayo rito sa sagot naman. Sinagot po yan ni Congressman Richard Gomez. Yan. Richard Gomez refutes 20 million bribery claims, no? Yung panunuhol to push for charter change. Nobody has to pay or bribe me. Ayan, ito po ang mga punto ni Richard Gomez. Una, ito naman po ay lumabas sa Politico. Yan, politico.com.ph. Representative Gomez refutes claims of lawmakers being offered money for signatures in the People's Initiative Constitutional Amendment, emphasizing a dedication to constitutional reforms. No, sabi ni Richard, kusa ito.
kusa itong pagsusulong namin ng Chacha, ng charter change. Siya po ay willing na maging frontliner. Hindi po, kulang kayo. Pwede nyo ba akusahan yung presidential daughter? Na chismis lang yun. Okay. He expressed willingness to be frontliner in advocating for charter change. No? Willing siya na maging frontliner. Yan, including foreign investment. Ito po yung mga gusto nila. Emphasizing the potential benefits. Saan daw tayo mag-benefits? Foreign investment, streamlined process, and business-friendly environment. Yan palang babaguhin. No? Lahat po nagsasalita tungkol po sa economic, no? Babaguhin para po maka-attract ng investors. Gomez challenges those opposing constitutional reforms, suggesting that some fear changes to term limits, etc. etc. Okay. Ayon pa kay Gomez, ito po mga direct quotation po to. Nobody has to pay or bribe me or any other lawmaker when it comes to pushing for constitutional reforms, which I believe will truly help our economy and improve the lives of our people. Alam nyo, ang dami nyo na ginawa na pare-pareho yung sinasabi nyo. Yung Maharlika Fund din, yan din yung sinabi nyo. Kaya nyo pinasa eh. Ngayon naipasan nyo na, ano na nangyari sa Maharlika Fund? Nakatulong na ba? Okay, eto po, yan muna, no? Alam mo, Congressman Gomez, wala namang problema, di ba? Sabi nga ni Ed Langaw, may 3 paraan ng pagre-reforma, di ba? Yung CONAS, CONCON, at saka tong People's Initiative. Bakit nyo na, sa CONCON at sa CONAS, kasama kayo doon. Kasama yung mga congressman. Party kayo. Kuya, good night. Good night naman. No, party po kayo, Congressman Gomez, ng CONCON at CONAS. Bakit hindi yun ang isulong nyo? Doon ako nagtataka eh. Bakit hindi yung congressman, yung may pakialam yung Congress, ang pakialaman ninyo? Bakit yung tinatawag na People's Initiative, ang gusto nyong pakialaman? Hindi nyo po ba naintindihan yun na kayo po ay congressman? So ang isulong nyo pong way, yung kasama yung congressman. Kayo po. Bakit po ang pinupus ninyo yung People's Initiative? Hindi naman kayo, dalawa po yun eh. Dapat yung way nyo ng Constitution, sabi nga ni Senator Amy, pwede naman natin pag-usapan kung ang gusto nyo lang, yung mga economic reforms lang. Mag-uusap na lang tayo kung paano natin gagawin yan. Bakit kasi nyo isinasama lagi, 49,000 na yung Bitcoin? Hindi ako nagbi-Bitcoin eh. Bakit nyo pakikialaman yung People's Initiative? Di ba? Yun eh. Yun yung pinoproblema ko sa inyo. Congressman kayo eh. Meron na nga way kasama kayo. Bakit nyo pakikialaman? Ikalawa. Ito ang sinabi niya. Ito, hindi ako sang-ayon dito. Who are afraid of constitutional reforms? Sino daw yung mga takot sa constitutional reforms? Politicians who think their term limits will be changed, shortened, or scrap. A reason which is totally self-serving and selfish. Mga politician lang daw po na natatakot na matanggalan sila ng yung termino nila. No? Ayan po, ang pinariringgan niya, etong mga senador, no? At saka yung mga tatakbong presidente. Paano kami? Ayaw din namin ng constitutional ng Chacha. Hindi nyo kami kinukonsider yung mamamayang Pilipino. Ayaw namin, lalo na kung mga congressman. Kasi ayaw namin nanghihimasok si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez, yung numero 1 namin tinututulan. Kasi ang dami niya nang ginawa eh. Ng mga palusutin. Sa Kongreso, halimbawa, ito. Saan ka nakakita? Mas malaki pa yung budget natin ng ayuda ngayon kaysa sa 2 taon na ayuda nung panahon ng pandemya. Ngayon, regular na trabaho ng mga tao. Yung 2 taon na yun, wala talagang mapasukan na trabaho. Bakit mas malaki ngayon ng ayuda? Nagtatrabaho ng mga tao. Ano pa? Yung pagdadagdag ng pondo, 12 billion. Ngayon, naunawaan ko na kung bakit magdadagdag ng 12 billion. Kasi, kaya nila minamadali. Ayon kay Senator Amy, January 13 yata. Ano ba? January 13, kinakailangan, nakapirma na. Kaya mabilisan. Para saan? Para maihabol sa plebisito ng 2024. Para yung 2025, makasama na.
makasama na yan sa eleksyon ng 2025. Nagmamadali. Kasi pag nakalagpas ng 2025, pag nakapaghalal ng mga bagong congressman, nakapaghalal ng bagong senador, malabo na naman yan. Ano po bang, hindi po ba nakakatakot na magpapalit tayo ng sistema sa ganyang paraan na People's Initiative? Hindi naman po tao yung nag-initiate niyan, kayo congressman . Yun po ang nakakatakot, yung nag-initiate mga congress. Lalo na ang pinuno ng congressman, House of Representative, ay walang iba kundi si Martin. Doon po kami kinakabahan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.